Hello guys! So ngayon ipapakita ko sa inyo yung aking Sitaw account or yung store ko. So naglagay ako ng 15,000 dati. So ngayon is naging 18,000 na. Okay. So ngayon maglalagay tayo ulit ng 30,000. Okay. Ito yung GCash ko. Lalagyan ko ulit siya ng 30,000 para medyo mataas-taas naman yung ayan, yung 36,000 kasi may 6,000 ako dati. Ilagyan ko yung GCash. Ngayon, magkakaroon tayo ng recharge wallet. Okay? So, ito yung account ko. So, kung makikita nyo, may 12,000 yung Ayan. So, maglalagay tayo dito ng 30,000. Ayan. Process natin. I-copy ko yan. Then, ito yung steps kung paano mag-recharge dun sa Sitaw account. So, isi-select nyo yung peso. Okay? Then, ayan, ilalagay nyo yung 7 to 15 digit na number, yung remit number. Okay? So, yan. So, ito yung process niya. So, yan yung next step. So, ilalagay nyo lang yan or susundan nyo. So, ngayon, pupunta tayo ngayon doon sa Sitaw account ko. Okay? I-back na natin yan. Alisin na natin yung mga So, ilagay natin 30,000. Confirm. Copy. Okay. Ngayon, punta ako sa GCash. Okay. Mayroon tayo ditong bills. Okay. I-click mo yung bills. Okay. Pagka-click mo, i-search mo dito. Okay. Tingnan natin. Hintayin natin yung processing pa siya. Okay. Ayan. I-type natin dito yung peso. Yan, PSO. Yan. Click natin yung first yan. Ilagay natin dito yung 30,000. Then dito naman i-paste natin yung number na nilagay natin, yung generate nung Sitaw. Then, yung pangalan mo, yung account number, din yung email address. Yan. Hindi ko na i-check tong insurance na yan. So, kung makikita nyo, mayroon siyang 30,010 pesos. Yan. So, confirm na natin. Processing na siya. Yan. So, pag na-process na siya, titingnan natin dun sa ayan. So, successfully na siya. So, kailangan tingnan na natin doon sa Sitaw account natin or sa Sitaw shop natin kung pumasok na doon sa wallet yung 30,000. Ayan. So, ito yung receipt. So, kailangan screenshot nyo yan para mayroon kayong guide. Okay. I-add ko muna siya sa favorite para kung sa sunod mag-add ulit tayo, so hindi na tayo mahirapan. Okay. So ayan, yung natira 6,200 na lang. Kasi yung 30,000 is nilagay natin dun sa Ngayon log out natin to. Okay? Then balik tayo dun sa Sitaw. Okay. Balik tayo dun sa account, i-refresh natin 'yan. Kailangan ayan. Kung makikita nyo, yung 12,000 kanina naging 42,000 na. Kasi nadagdagan na siya ng 30,000. So, mayroon tayong 42,889 sa balance natin. Pero may naka-freeze pang nasa 5,200. So, babalik yan. Ngayon, punta tayo dun sa orders. So, i-pick na natin yung mga kailangan nating i-pick. I-pick na natin yung mga maliliit lang na yung maliliit na orders. Okay. Punta tayo dito sa pendings. I-click mo yung pendings. So, mayroon tayong 94 items na pending. So, magsiselect tayo dun sa pinakahuli. Select natin yung pinakahuli. Kung makikita nyo, apat yan. So, tingnan natin yung pinakahuli. Kasi yan yung unang orders. Okay.
piliin ko lang muna yung maliliit, 388, 471, ayan, then click ko yung pay and take delivery. Ayan. So, ganun lang yung mag-order. So, kung makikita nyo, ang total natin is 860. So, makikita na tayo doon. So, yon. Click pa tayo ng marami. Punta tayo sa number 3. Ayan. So, marami dito. So, click tayo nung maliliit lang ang price. Ayan. Mayroon ditong 388. May 268. 200. 7. 268. Ayan. Click lang natin yung mga maliliit muna. Okay, hanap tayo. Mayroon ditong 209. Okay. Hanap pa tayo. Mayroon ditong 268. Ayan. Mayroon ditong 207. Yan, 207. Okay. So yan, mamili lang kayo kung alin yung mga gusto nyong bilhin. Ayan. So pag okay na, click nyo lang yung pay and take delivery. So gusto sabihin, ito yung total, 3,000. So kinuha ko na. Ayan, sige pa, mag-click pa tayo. Kung makikita nyo yung orders natin, tingnan natin yung yung wallet. Mayroon pa tayong natitirang 39,000 sa balance natin. So mag-pick pa tayo ng maraming orders kasi marami pa tayong pera sa wallet balance. So balik tayo sa orders. Okay. Then click nyo yung pending. So, makikita nyo mayroon tayong 82 pending. Yan. Punta tayo sa number 3 dun sa pinakahuli. Tapos click na natin yung mga maliliit, yung kaya nating kaya na nating bilhin. Inuuna ko yung mga maliliit mo ng mga price. Ayan. Ayan. So, hanap na tayo. Yan, pwede nyo yung bilhin yan basta may pera kayo. So, ako kasi ang inuuna ko lang yung mga maliliit lang muna. Ayan. So, 1,600. Ayan. Pay and take delivery. Then, another pick naman ulit. Punta tayo sa number 2. Okay. So, ayan. 434. 417. 268. Mayroon ditong 388. 207. Yan mga pinipili ko. Yung maliliit lang. 434. 388. 262. Ayan. 388, 207, 325, 325. Okay. Pay and take delivery. Ayan. Meron tayong 4,000. So may kita ka na doon na konti. So tingnan natin yung wallet kung ilan. So mayroon pa tayong 33,900. So marami pa. So balik tayo dun sa orders. Okay. Kung makikita nyo yung history natin, almost 10,000 plus 5,000 plus 30,000. Yan yung ni-recharge natin. So, una, 15,000. So, kumita lang ako ng 3,000 in 3 rounds. 3 ulit yon. So, dinagdagan ko na ng 30,000. Sabi ko, tingnan natin. Ayan. So, ayan. So, balik tayo dito sa dashboard natin. Tingnan natin. So, mayroon tayong balance na 33,913. So, balik tayo dito sa okay. Oh my God. Balik tayo sa orders.
Ayan, so ganun lang ang gagawin nyo pag may pera pa kayo na pambili. Kasi parang aabunuhan nyo yung order ng mga tao, ano? Aabunuhan natin para mayroon tayong percentage o up to 7% I think dito. So kahit 5, kahit 6% lang okay na yun. Kung hindi kayang abutin yung processing rate. So yan, pili kayo dyan. Pili pa tayo dito ng 388. Ito, mayroon dito, ayan, medyo malalaki na. So, pay and tech na natin. Ayan. So, 1,086. Okay, so pili na tayo dito yung iba pa. Mayroon dito 209, 262. Okay, itong 434. Ayan, 544. Kunin na natin yan kasi kaya pa naman nung pera. Ayan. So, mayroon itong 435. Ayan, pwede na yan. 435 na to. 200. 262. Kalimutan. 434. 544. Pay and tech na natin. And then 3,195. So, 3,4. So, may kita ka na doon. No? Then, submit and play mo. Submit and pay. Yan. So, yun. Another pick na naman. Tingnan natin kung ilan pa ang tira. Yan, mayroon pa tayong 29,000. So, ang naka-freeze natin na money is 19,000. Sige, abutin natin yan. Pick pa tayo ng medyo madami-dami pa kasi medyo may pera pa sa balance para kumita siya ng, lagyan na natin ng 5%. Okay na yun, hindi na masama yun. Okay, so balik tayo dito sa orders. Punta tayo sa pending. Mayroon tayong 56 pending pa. Rami-rami pa to. Pindutin to. Mayroon tayong 29,710. Okay, balik tayo dito sa orders. Okay, pending. Then, pick pa tayo kung anong mga, yan, may dalawang na lang, numbers dito or 2 pagination. So, click na natin yung mga kaya, maliliit. 702, 759. Yan. Ito pang 435, 207, 643, 641. Pay and tech na natin. So, ilan? 4,000 plus. Okay. So, ganyan lang. So, ganyan lang yung basta may puhunan ka, so, pwede mo siyang paikutin dito. So, mayroong percentage every 21 days. Every 21 days, babalik na sa'yo yung pera. So, may lagyan natin 6% minimum. Kasi hindi natin kayang abutin yung processing rate. So, 6%, okay na. 5% walang problema yun. So, at least, hindi natutulog yung pera. Ayan 4,400. Ilan pa yung balance natin? Refresh natin. Ito tayo sa wallet. Mayroon pa tayong 21,200. So, ang naka-freeze natin is 28,612. So, kung kukumputin mo yan, nasa 49,000 na. So, yung
yung 45,000 mong puhunan, o di kumita na siya ng ilan na. So, 28 plus 21, so ganyan. Ayan, so ayan na yung pinaka-last ko. So, titirahan ko muna siya ng 12,300 kasi may papasok pa dyan ng mga 5,000. So, magiging 15,000 yan. So, bibili ko siya or ipipick ko siya pag madali na mag-evaluation para maabot natin yung 55%. Tingnan natin kung kaya. So, as of now, mayroon tayong 38,200 na naka-freeze at mayroon tayong 12,200 sa wallet. So, kung total mo yan, nasa ano na, ilan na ba yan? 38 plus 12, so 10, 4, 5, almost, ganyan. Ayan, so mayroon tayong 51%, so hindi pa nakaabot, ano? So, ang daming orders, talagang mahirap abutin yon. So, okay lang yun. Hindi naman yan basta-basta talaga maaabot. Ang importante, may percentage pa rin. Kahit 5%, okay na dun. Ayan, so that's it guys. So, sana natuto kayo dun sa ating actual na pagbibili ng ating sa sitaw. Okay guys, thank you guys.